Inilatag sa Kamara ng Department of Migrant Workers ang mga benepisyo na natatanggap ng mga OFW na umuwi sa Pilipinas. Gaya na lamang ng mga Pinoy na naipit ngayon sa gulo ng Israel at Hamas. Nasa sentro ng balita si Mela Lesmoras, live. Audrey, kapwa tiniyak ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na sapat ang ibinibigay na tulong ng pamahalaan sa mga kababayan nating nagbabalik bansa sa gitna nga ng iba't ibang hamon ngayon sa mundo tulad ng nagaganap na gyera sa Israel. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs sa pangunguna ni Chairperson Ron Salo at dinaluhan ng mga opisyal mula sa DMW, OWA, DSWD, DOJ at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa talakayan, pangunahing inusisa ng mga kongresista ang mga programa ng gobyerno para sa returning OFWs. Ayon kay Migrant Workers Department Acting Secretary Hans Leo Kakdak, generally 30,000 pesos kada tao ang ibinibigay nilang agarang financial assistance sa bawat nagbabalik na OFW sa bansa. Pero kapag naipit sa gyera, yan ay inaakyat pa sa 50,000 pesos. Bukod dyan, sinasamahan din nila ito ng iba't ibang uri ng tulong para makapagsimula ng bagong buhay sa bansa ang mga returning OFW. Sa presentation naman ng OWA, idinagdag din nila na may transportation, medical assistance, accommodation at iba pang tulong silang hatid sa mga returning OFW. Nariyan din ang iba pang set ng assistance para sa specialized repatriation, kabilang na ang incident return o emergency mass return. Para sa reintegration program, may iba't ibang livelihood assistance din ng OWA para matiyak ang magandang bukas para sa mga OFW. Kapwa iginiit ng DMW at OWA na sa ilalim na rin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi nila pinababayaan ang ating mga OFW, gayon din ang kanilang mga pamilya lalo na sa oras ng pangangailangan. This is a testament to the genuine desire of the House of Representatives to effectively fulfill its mandate and to responsibility to the Filipino people in ensuring that the protection, the promotions of the rights and welfare of our overseas Filipino workers is ensured. This directive is made more relevant in light of the repatriation of overseas Filipino workers amidst the ongoing Israel-Hamas conflict. Noong una po 20,000 ang binibigay nating financial assistance upon return, pero tinaasahan ni Secretary Toots ng 30,000. So 30,000 ang binibigay natin cash outright sa mga returning OFWs, at may special case po yung mga napagitna sa hidwaan or war situations katulad ng Sudan at dito sa Israel, kung saan 50,000 po ang binibigay natin gawa nung matinding trauma at bigla ang kawalan ng trabaho na dinadanas ng mga OFWs mula sa Sudan at sa Israel. Audrey, kanina nga ay natalakay din sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs yung mga panukalang batas para mapaigting pa yung pagbibigay ng benepisyo naman sa pamilya ng mga OFW na nananatili nga sa Pilipinas. At bukod dyan, natalakay rin kung paano bibigyan ng retirement pension system na hiwalay ang mga OFW para matiyak yung kanilang benepisyo kahit sila'y magbalik na sa bansa. Sa mga susunod na araw, Audrey, inaasang magpapatuloy pa ang mga pagdinig ng komite ukol nga rito. Audrey? Okay, Mela. Sa panig naman ng Kamara, ano ang suportang ihahatid ng mga kongresista para naman matiyak na sapat yung pondo ng government agencies na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga OFWs? Audrey, kanina nga sa pagdinig naungkat din na nitong budget deliberation sa Kamara para sa proposed 2024 national budget ay binigyan na rin naman ng talagang kaukulang pondo itong repatriation and reintegration programs ng DMW at OWA. So ang sinasabi nga rin ng mga mambabatas kung may kinakailangan pang tulong mula sa Kamara ay handa sila itong ibigay para nga sa mga concerned government agencies dahil napakahalaga talaga nung kanilang ginagampan ng trabaho para sa ating mga OFW. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.